Magandang araw, Baitang 8 Diamond. Magandang araw po, Binibining Miguel. Ayan, mayroon na kayong magsayo po. Ayan, bago tayo pong maladungaw sa ating panibagong talakayin, meron muna akong inihanda munting palahaw. Gusto niyo ba yun, guys? Opo! Ayan. At ang aking aktibidad na ipapagawa ay pinamagatan ko crossword puzzle o sa Tagalog ay kusig erama. So, narito ang mga panuto natin. Pakibasa ang unang panuto, Binibining Villar. Ang mga mag-aaral ay mahahati sa 4 na grupo. Lahat ay maaaring buuin ang salitang napili at tanging isa lang ang tatayo't pupunta sa harapan upang idikit ang mga letra na nabuo. At sa pisara naman nakahanda ang sagutan. Kung kaya naman ay dapat maayos ang pagkakalagay niya ng mga letrang narito sa aking ginawang software. At ang sino mang grupong naunang natapos ay kailangang sabihin ang salitang tapos na ngani para tanghalin karapat-dapat na panalo. So ito ang inyong mga software. Mamili na kayo dyan. Iyan pala ay 4 na grupo. Ngayon ay mayroon lamang kayong 5 minuto para buuin yan o 3 minuto lang para mabuo yan. At pagkatapos na pwede nyo lang idikit ang mga letra ng inyong nabuo sa ating kusigrama dito sa ating pisara. At ang unang matatapos ang siyang mananalo. So ngayon, I'll let the game begin. Okay ka lang ba na? Maaari ko din namang basahin ang kahulugan ng dito sa ating kusigrama. So, para sa unang grupo, ito ay isang malaking sinaunang ampitheatro na matatagpuan sa gitna ng lungsod sa Roma, Italia. Ang pangalawa naman ay ito ay ang kambal na magkapatid. Sila rin ang nagtatag ng Imperyong Romano ayon sa mitolohiya. At ang pangatlo naman, class, ay isa ito sa sinaunang digmaang naganap sa pagitan ng Roma at ng Carthage. At ang last, ang kauna-unahang emperador ng Roma. Tapos na ba kayo sa pagbubuo ninyo, class? Hindi pa po. Sige lang, take your time. Kapag tapos na yung nabuo, class, pwede nyo idikit na dito sa ating ginawang kusigrama. Yan. Nangunguna ata ang 2 grupo o ika-4 na grupo. Sumusunod ang unang grupo. Naku, nahuli na ang ating pinakalas. Mag-enjoy lang kayo, class. Huwag kayong kabahan. Ayan, naabutan na ng sanggop. Minaw na ba, class? Ako, nag-uunahan sila. Nauna ang unang grupo. Ang tapos na ngani. Tapos na ngani yan. Nasabi ng pang-4 na grupo, tapos na ngani. So, siya ang pinakaunang panalo. Pero patatong pangalawa, pangatlo at pang-4. Sino kaya ito? Huwag kakalimutan ang ating mahiwagang bird. Tapos naman, Yan! Tapos na ngani ang unang grupo. Meron na tayo natitirang 2 grupo, ang pangatlo at ang pangalawa. Sino kaya ang talo sa kanilang dalawa? Naku, mukhang naglalaban pa sila doon sa harapan, guys. Class.
Ayan, mukhang malapit na matapos sa may dalawang grupo. Ano na ang pang-apat, ikatlong grupo? Pwede kang mag-pass kung hindi mo kayang buhay ng lahat na rin sa'yo. Tapos na nga eh. Tapos na nga, palapakan natin ang dalawang grupo. At ang ikatlong grupo ay nag-pass. Sila ay talo. Ano bang sagot dito, class? Isa sa sinaunang digmaang naganap sa pagitan ng Roma at ng Carthage. May idea ba kayo, class? Ito ay unang digmaang Punic. Ayan. Palakpakan natin na yung mga sarili, class. Mamaya ay bibigay kami ng mga ganting pala. Kaya naman ay base sa ating ginawang aktibidad. Ano sa palagay nyo ang ating maaaring bagong talakay ngayong araw? Sinong may alam, class? Maaari kayong magtaas ng kamay. Binibining pastrana? Sa tingin ko po, ang koneksyon ng ginawa naming aktibidad para sa aming panibagong aralin ay umiikot sa kasaysayan ng mga imperyo. Tama! Iyan ay tinalakay natin itong magdaang araw. Ngunit ay tama! Yan ay patungkol sa anong malit yan? Binibining pastrana? Kasaysayan ng mga imperyo po. Kasaysayan ng mga imperyo. Ngunit ang talagang talakay natin, tama naman yun, ngunit ang ginamit natin dito ay ang Imperyo Romano. Ito ang ating panibagong talakayin. Ano nga bang Imperyo Romano, class? At bago ang lahat, nais ko lamang ipalang sa inyo ang ating layunin ngayong araw. Una, natatalakay ang kahulugan, pinagmulan, at ang mga pangunahing dahilan ng paghina at pagbagsak ng Imperyo Romano. At ang pangalawa, napapahalagahan ang mga kontribusyon ng Imperyo Romano sa pagunlad ng sibilisasyon sa pamamagitan ng kanilang inhinyera at arkitektura, maging sa kanilang mga wika at panitikan at panghuli, nakakagawa o nakakapagsaliksik patungkol sa buhay ng mga namuno sa Imperyo Romano at naikukumpara ang kanilang pamumuno sa pamamagitan ng isang bayodenta. So, simulan na natin ang Imperyo Romano, class. Ano nga ba ang Imperyo Romano? Pakibasa ang pinakaunang ginoong pakpako. Ang Imperyong Romano ay isang malawak na sibilisasyon na nagmula sa isang maliit na lungsod, estado sa Italia. Tama! At kalaunan, ito ay nakontrol ng malalaking bahagi ng Europa, Hilagang Afrika, at ng kanluang Asia. Ang pangalawa naman, class, pakibasa, Binibining Orense. Imperyong Romano ay isang estado na pinamumunuan ng isang emperador at may sentralisadong pamahalaan. Tama! Ang Imperyong Romano ay may isang emperador at sentralisadong pamamahala dahil noon kasi ang daming kaguluhan o madaming away. Ngayon, ang dating pamahalaan nila ay laging may gulo. Ayan, so para maganda ang takbo at para maging maayos ang lahat at walang kagulo sa buong imperyo, nagpalit sila or bumuhat ulit sila ng panibagong pinuno. At ang pangatlo naman, pakibasa, Binibining Pastrana. Ang imperyo ay kilala sa kanyang mga batas, arkitektura, engineering at militar. Tama! Ang Imperyong Romano, class, ay kilala sa batas, arkitektura, engineering at militar. Sa batas, gumawa sila ng simpleng rules para maging maayos ang buhay ng lahat. Pangalawa naman ay ang arkitektura. Nagtayo sila ng malalaki at matitibay na mga gusali sa kalsada na kahanga-hanga upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao para makadali ang kanilang paglalakbay, negosyo at iba pa. Pang-apat, engineering. Sobrang galing nila sa paggawa ng mga practical na bagay tulad ng mga daanan ng tubig at matitibay na tulay. At ang last ay ang militar. Ang Imperyong Romano ay ang hukbo nila ay napakalakas at nanalo sa maraming labanan kaya lumaki ang kanilang teritoryo. Ngayon naman, ating alamin ang pinagmulan ng Imperyong Romano. Ang alamat ay nagsasabi ng Roma ay itinatag ni na Romulus at Remus noong 753 BCE. At mula sa isang maliit na komunidad ng mga magsasaka, unti-unting lumago ang Roma at naging isang makapangyarihan
kapangyarihang lungsod estado. Sunod naman, si Augustus Octavian. Sino nga ba siya? Siya ang kauna-unahang emperador ng Roma. At bago pa man ay nagkaroon na ng maraming gulo at away noon at mula nang dumating siya, ay nagkaroon ng kapayapaan at kaayusan sa Roma. Ngayon naman, ano naman ang digmaang Punic? Pakibasa, Pinipiling Orense. Ang unang digmaang Punic ay isang malaking awayan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang lungsod. Tama. Ngayon naman ay ang kontribusyon sa pagunlad ng sibilisasyon. Una dyan ay ang arkitektura at engineering. Pakibasa, Binibining Pastrana. Yan ay yung pinakauna. Ayan. Architecture at engineering. Kilala sila sa kanilang mga adequate at aqueducts, colosseums at mga kalsada na nagpapakita ng kanilang advanced na kaalaman sa engineering. Tama. Sa madaling salita, class, mahalaga ang arkitektura at engineering sa Roma para matugunan ang pangangailangan ng mga tao gaya na sinabi ko kanina at para mapadali ang kanilang paglalakbay at negosyo, ipakita ang kanilang kapangyarihan, protektahan ang imperyo at pagandahin ang mga lungsod. Parang ito ang backbone nila, class, ng kanilang sibilisasyon. At ang pangalawa naman sa contribution sa pagunlad ng sibilisasyon ay ang pakibasa, Pinipining Pastrana. Wika at literatura. Ang kanilang wikang Latin ay naging pundasyon ng maraming modernong wika sa Europe. Ito ay nag-impluwensya sa mga manunulat sa loob ng maraming siglo. Tama. Sa madaling salita naman, class, mahalaga ang wika at literatura sa Roma para magkaunawaan, para sa gobyerno, at para malaman ang nakaraan, or para kumalat ang idea, at para maglibang. Parang ito ang ugat ng kanilang communication class, kultura at kaalaman. Ngayon naman, pagsa tayo sa contribution, ngayon naman ay ang mga dahilan ng paghina at pagbagsak ng Imperyo Romano. Ano nga ang unang narito, class? Pinipiling Orense? Mga suliraning pang-ekonomiko. Tama. Ito ay patuloy. Yan, mga suliraning pang-ekonomiko. Bakit nga ba siya naging dahilan ng paghina at pagbagsak? Sa patuloy na digmaan at paglawak ng teritoryo ay nagdulot ng malaking gastusin sa pamahalaan ng class. Ito kay naisanhin ng pagbaba ng pera at pagtaas ng inflasyon. Ang pangalawa naman, class, ay ang mga panlabas na pagbabanta. Ito yung mga pagsasalaki ng mga tribo na nagpalubha ng mga problema. Ang pangatlo, class, ay ang mga suliraning panlipunan. Malaking agwat sa mayayaman at mahihirap ay nagdulot ng kawalang kasiyahan at pag-aansa sa panahon ng Imperyo Romano. At ang pagkalat ng reliyon ay naghati sa mga tao. At ang mga paniniwala rin nila. Ito naman, class, at ang pang-apat, class, ay ang mga suliraning pampolitika. Ito yung kawalan ng isang malakas at mahusay na pinuno. Kaya sabi ko kanina, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawan o palaging gulo ang mayroon dati sa Imperyo Romano. Ngunit nang dumating si Augustus Octavian, nagbago ang lahat. Nagbigay siya ng kaunlaran sa bansang Roma. At ang panghuli naman, class, ay ang paghahati ng imperyo. Pakibasa, Binibining Ramona. Upang mapanatili ang kontrol sa malawak na teritoryo, hinati ni Diocletian ang imperyo sa dalawang bahagi, ang Silangang Imperyo at Kanlurang Imperyo. Tama. Sa madaling salita, hinati nga ni Diocletian ang Imperyo Romano para mas madali itong pamahalaan, ipagtanggol at para maiwasan ang gulo sa pagpili ng bagong pinuno. Parang hinati niya ang isang malaking cake, guys. For example, sa mas maliit na piraso para mas madaling kainin at ibahagi. Ito ay ang Silangang Imperyo. Ito yung unang pagkakahati na. O mas kilala sa tawag na Imperyong Byzantine. Ito ay nagpatuloy na umiral sa loob ng maraming siglo. At ang pangalawa naman, class, at tinawag nilang Kanlurang Imperyo, gayon pa man hindi ito nagtagumpay sa pagpigil at pagbagsak ng Imperyong
Imperyo Romano. Naintindihan na ba, class, ang ating tinalakay ngayong araw? Opo! May katanungan pa ba? Wala na po! Kung gayon ay meron akong inihandang aktibidad para mas maunawan ko kung talaga nga kayo ay nakinig kanina. Ngayon sasabihin ko ang ating aktibidad dahil hindi ko ito napaghandaan ni class. Ito yung pinamagatan ko, ideya mo, isulat mo. Narito ang aking panuto. Ang buong klase ay mahahati sa dalawang grupo at bawat pangkat ay magtutulungan upang maisulat ang kanilang mga nalaman o natutunan patungkol sa ating natapos na talakayan. Mayroon lamang kayong 3 minuto para simulan at tapusin ito at tatawagin ako ng representante niyo upang basahin ng malakas ang kasagutan. Naintindihan ba, class, ang panuto? Opo! Ngayon, mayroon na kayong magsimula. Maglabas kayo ng class? Kahit 1 half lang na papel. Kahit kaunting natutunan sa ating paksang tinalakan. Pwede naman kayong mag-improve to class sa harapan kung wala kayong may sulat. Tapos na bang lahat, class? Hindi pa po! Sige. Pwede na kayong pumunta sa harapan ng class kapag naisulat mo na ito at basahin na lang dito sa harapan. Binibining Orense, meron ka bang ideya? Pwede mong dalhin na ngayong copy. Ano po, ma'am? Yung dati po is may mga hindi po pagkakasunduan yung mga imperyo. So parang magulo po yung pamamahala sa imperyong Romano. At ano po, ang natatandaan ko po kanina is si Diocletian po ay hinati niya po yung imperyo sa dalawa, which are the silangang imperyo at kanlurang imperyo po. So, Orense, sa pangalawang grupo, meron pa ba? O wala na, class? Ayan, wala na. Ngayon naman, nalaman ko na kayo nga talaga ay nakikinig. Ngayon ay maglabas ulit kayo ng isang lengthwise para bago ang lahat, bago na tayo dumako sa evaluasyon ay meron muna akong ilang mga katanungan. Handa na ba kayo sa responsableng pagsasagot, class? Opo! Ayan. Para sa aking katanungan, anong mga kontribusyon ng Imperyo Romano ang patuloy nating ginagamit sa modernong panahon? At paano ito na-impluwensyahan ng ating pamumuhay? Binibining Bilyar? Ma'am, maraming kontribusyon ang Imperyong Romano na patuloy nating ginagamit hanggang ngayon. Kabilang dito ang mga sistemang legal, engineering, tulad ng mga aqueduct at mga kalsada. Tama. Palapakan natin si Binibining Bilyar. Para sa ikalawang katanungan naman, anong mga aral ang ating matututunan mula sa pagbagsak ng Imperyong Romano na makatutulong sa atin upang maiwasan ang pagbagsak ng ating sariling lipunan, class? Sino makakapagsagot? Binibiling pa sana, yes? Ano po, mula po dito, matututunan natin ang kahalagahan ng pagkakaisa, mahusay na pamamahala, at pagiging handa sa mga pagbabago. Mahalaga rin na alamin natin ang mga limitasyon ng isang imperyo at ang pangangailangan na mag-adapt sa mga nagbabagong panahon. Tama! Palapakan natin ang mga sarili, class. Kung hindi nga kayo ay nakikinig sa ating talakay kanina. Kung kaya naman maglabas kayo ng isang lengthwise at sagutan ng aking inihanda pagsusulit.
Meron na ba kayong mga papel, guys? Ay, class? Opo! So, ito ang yung mga katanungan. Meron lamang kayong 10 minuto para tapos nito, class. Pwede mo na bang ilipat, class? Opo! Yan. Malinaw ba ang ating katanungan, class? Nababasa ba ninyo? Opo! Ay, tapos na ba? Mukhang may nagpapasa na. Tapos na ba, class? Opo! Ayan. At bago rin naman na ako magpaalam, class, ay meron akong iiwang akatang aralin ninyo na gagawin niyo sa inyong mga tahanan at ipapasa sa susunod nating pagkikita. Ito ay pakibasa ninyong lahat. Magsaliksik patungkol sa buhay ni Tiberius, Marius, Caesar, Augustus at Nero. Ikumpara ang pamumuno ng bawat isa. Gawin itong biodata at itipon sa isang folder. Ayan, naintindahan ba ang akatang aralin, class? Opo! Ayan, kung gayon, ako na nga ay magpapaalam, class. Maraming salamat, Baitang 8 Diamond. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam po! Binibining Miguel!